Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng isang malinis na puso. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 2, verses 41 to 51, and I read it for you. Now every year his parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. And when he was 12 years old, they went up as usual for the festival. When the festival was ended and they started to return, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Assuming that he was in the group of travelers, they went a day's journey. Then they started to look for him among their relatives and friends. When they did not find him, they returned to Jerusalem to search for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Child, why have you treated us like this? Look, your father and I have been searching for you in a great anxiety." He said to him, "Why are you searching for me? Did you not know that I must be in my father's house?" But they did not understand what he said to them. Then he went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. His mother treasured all these things in her heart. Ngayong araw pong ito, ating pong ginugunita ang kalinis-linisang puso ng Birheng Maria, ang ina ng Panginoong Hesukristo. Isa po sana sa mga panalangin natin ay ang pagkalooban tayo ng isang malinis na puso. Ang ating pong puso ay ginawa ng Panginoon para po tayo ay makapagmahal. Ngunit ibang pagmamahal, minsan ang ating pilit na pinipilit sa puso natin at hinahanap-hanap. Ang pagmamahal na ninanais ng Panginoon ay isang malinis na pagmamahal, isang pagmamahal na busilak at nakahandang mag-alay ng sarili para sa iba. Katulad kung papaanong tayo ay minahal ni Jesus hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Isang pagmamahal na hindi humihingi ng anumang kapalit. Sa pamagitan nito, nagiging malinis ang ating mga puso. Ito ang puso ng Birheng Maria, isang malinis na puso. Paano naging malinis ang puso ng Birheng Maria? Bukod sa pinili siya ng Diyos upang maging ina ng ating Panginoon, hindi nagkaroon ng bahid ng anumang dumi o kasalanan, kaya naging malinis ang kanyang puso. Isa sa ibinigay sa atin ng Ebanghelyong binasa natin, his mother treasured all these things in her heart. Sapagkat sa kanyang puso, naninirahan din ang kanyang anak na si Jesus. Si Jesus ang laman ng kanyang puso. Ang kayamanan ng Birheng Maria ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Nagiging dalisay ang ating mga puso kung tanging si Jesus lamang ang hinahayaang nating manahan dito. Huwag tayong maghanap ng ibang pagmamahal na makamundo. Bagkus ang lagi nating ipanalangin ay ang palagi ang pamamayan ni Jesus sa ating mga puso. Na sa ganon, maging malinis din ang ating mga puso. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, manahan ka sa aming buhay. Gawin mong malinis ang aming puso, katulad ng puso ng Birheng Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.